Sinasabi ni Kaufman that the ICC prosecution did not oppose the Not continue to commit crimes. Magandang hapon mga kabisdak! Marami na naman po tayong pag-uusapan ngayong hapon na balita, samot-saring issue. Lalo na po dito sa mainit na pinag-uusapan ngayon na interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte na maraming nagsiiyakan. Pero bago natin painitin ang ating hapon, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman, pa-share, at pakipindot ang inyong notification bell. At syempre, nais ko pong magpasalamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Birada Agila tuwing alas 2 ng hapon. Sa mga hindi pa po nakapag-panood ng Birada Agila, pasok muna, patalas tayo. Lunes hanggang Biyernes tayo sa ganitong oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Birada Agila, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Muling samahan ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Ayan, Birada Agila po yan ha. Sa DZAR Sunshine Radio. 1026 po yan sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga nanonood na. At sa mga hindi pa po nanonood, puntahan na lang po natin yan. Birada Agila. Okay mga kabisak, ito na po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Biyernes. Maraming nagsiiyakan. Mukhang may magurgor na ensaymada vloggers sa balitang ito. Former President Rodrigo Roa Duterte lead counsel hiniling na po ng formal ang interim release sa International Criminal Court. Palacio de Polvoron biglang pumalag agad. Nagsiiyakan ang mga galit sa mga Duterte, lalo na di umano yung mga bugago, mga bugaga na naman eh. Na di umano'y tagapagtanggol ng mga umano'y EJK sa mga nagdaang administrasyong Duterte. Sabi, 30,000 ni Mal, nagiging 40 na lang, mga piki pa yung iba. Intindi talaga ng mga komunis ang gumawa ng issue, no? Ayaw naman kay Conte para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig niyang balitang ito. Aray, bugay. Ang gusto kong bantayan yung isang ensaymada vloggers. Dati namin kasamahan yun eh. Nabusalan ang bugok. Nasabi niya, pag nakauwi daw si Tatay Digong, ay maggurgur siya sa sarili niya. Dong, gurgur ka dong ha! Bago po uminit pa ang ating usapin, narito po ang balitang iyan. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kasong murder as a crime against humanity sa International Criminal Court. Sa apela ng kampo ng dating Pangulo sa ICC Pre-Trial Chamber 1, pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member na bansa na manatili sa kanilang lugar ang dating Pangulo. Sakaling payagan, nanda rin daw ang naturang bansa na sumunod sa anumang kondisyong itatakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Tiyak din ang kampo ni Duterte walang balak ang dating Pangulo na takasan ang kanyang kaso. Dapat din daw bigyang konsiderasyon na siya ay 80 years old na. Sakaling pagbigyan, sabi raw ni Duterte na lilimitahan niya ang komunikasyon sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Hindi rin daw siya gagamit ng internet, cellphone o iba pang gadgets. Wala pang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng hiling na interim release ng dating Pangulo. Okay to, good news po ito. Kaso yung request, hindi uuwi ng Pilipinas si Tatay Digong. Sa ibang bansa siya mamalagi. So ngayon, sa ibang bansa, doon muna siya.
So yung bansang iyan ay handa umano na kanlungin si Tatay Digong. Anong bansa kaya ito? Yan ang kaabang-abang na yan po ay hindi rin matanggap-tanggap ng mga bugok. Lalo na dyan sa Palacio de Polvoron. Lalo na yung mga komunista. Gusto ko talaga mag-gurgur yung isang bulager pag nakauwi na si Tatay Digong, no? Pero ang linaw, no? Merong ibang bansa na kakanlong kay Tatay Diggs. Pag na-aprobahan yung interim release, so approve yan for humanitarian reason, 80 years old. Kagaguhan na lang pag hindi approve ng ICC yan. Masisira lalo yung kredibilidad ng ICC. Kayo nga, mga prosecutor ninyo, may mga kaso eh. Yung iba dyan, di ba, may sanction pa ho sila sa United States. Oh, ito. Unahin po muna natin yung isang umiyak. Nimal talaga. Ako po ay nagtataka talaga kay Manong Ted, promise. No? Sa dami-dami na pwedeng ma-interview, bakit inuna niya talagang in-interview itong mga komunista? No? Itong mga makakaliwa. Di ba pwede, Manong Ted, interviewin mo yung yung pamilyang Duterte. Subukan mo kaya interviewin dyan sa Filon noon! Nangangamoy bantot eh. Pero anyway, ito po yung interview ni Manong Ted Filon dito kay Attorney Nery Colmenares, no? Makabayan ba to? Akbayan. Anak tuta. Ayan po, pakinggan natin yung mga iyakin. Atin pong kausapin si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, maganda umaga po. Ay, magandang umaga, Ted, DJ Chacha, at sa lahat po ng viewers ninyo. Good morning. Home court. Nagulat ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicholas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad at dahil daw po sa mga pangako na maaari niyang tupden kung papayag nga po ang court. Ano pong reaksyon dito ni? Buang ka, Manong Ted. Anong nagugulat? Anong maraming nagulat? Ikaw siguro nagulat ka, tsaka yan sila ni Nery Colmenares, mga makaliwang grupo. Pero kami, hindi man kami nagulat, Manong Ted, at ginusto nga ho namin yan eh. Na makalaya si Tatay Digong dahil ang edad, 80. Ang tindi ng tanungan itong bugok na rin to eh. Tingiwim na rin itong limal na to eh. Hindi nga. Ito ninyo. Una muna, Ted, may proseso pa yan. Hintayin pa siyempre yung comment ng prosecutor at decision ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa pre-trial chamber yung opposition namin sa ganitong kahilingan. So there are 3 points. Una muna, ang sabi ng defense, meron silang application at hindi daw nag-oppose ang prosecutor na pumalit doon sa on-leave na prosecutor sa ganitong panukala nila, basta sundin yung obligasyon sa Annex A allegation. Kung totoo man yan, ang problema dyan, kaagad Ted, hindi tinanggap yan ng defense kasi nag-submit sila ng another set of obligation sa Annex B. Nasabi doon sa, hindi natin nakita kung anong Annex B, na nagko-commit sila na si President Duterte hindi tatakas. At pangalawa, hindi niya i-endanger ang investigation at i-intimidate ang witnesses, mga lawyers, etc. So, para sa amin, Ted, at susundin niya ang mga utos ng korte, no? Pangatlo. Sa amin, Ted, hindi dapat paniwalaan ng ICC yun. Kasi una, Olol! Diyan tayo eh!
Hindi daw dapat paniwalaan ng ICC ang pangako, mga promise ni Tatay Digong sa naturang Kangaroo Court. Sinong paniwalaan? Kayo? Mga kaliwa? Mga salot kayo eh. Sa bagay, itong mga to, nung panahon ni Tatay Digong, nagsiiyakan, talagang tututol ho talaga yan. Makalaya si Tatay Digong dahil naghiganti ang mga bugok. Pinahirapan ho sila ng 6 na taon. Kaya ngayon, ang natural, ang kanilang mga opinion ay kontra lagi sa mga Duterte. Ang masaklap dito, guys, baka ma-influensyahan yung ICC ng mga bugok na ito. Pero itong ICC kasi, nasa kanila rin ho. Kung maniwala sila dito kay Nery Colmenares. Na wala naman nagawa sa bayan. Sige nga, Manong Ted, tuloy. Hindi niyang utos ng court. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. Sasabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya Wala! Takot na takot, no? Marami daw pangako na hindi tinupad si Tatay Digong, no? Bakit? Yung mga durugista, di ba? Pangako ni Tatay Digong, war on drugs, tinupad, ubos. Yung CCP-NPA, mga komunista, pangako ni Tatay Digong na pulbusin, di ubos. Ano na? Di ba? Takot ka lang makalaya, no? Si Mayor man si Tatay Digong. Mayari kayo. Tuloy, dapat mo pagkatiwalaan ng ICC ang pangako o obligasyon na pipirmahan niya. Pangalawa, kayang-kaya niya, Ted, i-endanger ang investigation. Hoy! Yung pag-intimidate ng witnesses, Ted, kaya niyang gawin yun at lalong mag-escalate yun ang mga atake sa witnesses at sa counsel nito. Olol! Bakit di ba sabi ni Tatay Digong ay sa ibang bansa siya? Paano siya makapanakot sa mga witnesses? Hawak ninyo. No? Diba, si Tatay Digong sabi niyo na uuwi ng Pilipinas. Ito lang ako sa ibang bansa. Sa China ka na Tatay Dig, sa China. At hindi siya magpa-interview, hindi siya gagamit ng internet. Hindi siya makipag-communicate sa mga anak lang niya, pamilya. Ayaw maniwala? Hindi namin problema yan. Problema na ninyong dalawa ni Manong Ted yan. Kaya tuloy, Mga lawyers nito, pag nakalaya na siya, Ted. So, para sa amin, takot na takot, it's really unbelievable para sa ICC. Dapat napaniwalaan siya, lalo na yung issue ng escape. Ted, pag may trial, halimbawa, kasi hindi ibig sabihin ma-interim release ka, tapos na yung trial mo. No. It still has to undergo confirmation of charges and once confirmed, may trial. Pag may trial, Ted, I don't see any evidence na kayang ipresenta ni President Duterte sa trial to say na wala siyang pinalaman sa EJK. Olol! Walang ebidensya daw ang si Tatay Digong para kontrahin yung mga EJK yun yung nagawa-gawa lang. Diyan kayo nagkamali. Kayo ang mahihirapan mangalap ng ebidensya. Wala kayong ebidensya. Di ba, nagmakaawa pa kayo si Kunti sa social media. Ay, sa mga biktima ng EJK, lumabas kayo. Kailangan naman ng ebidensya. Pati mga pulis, pinagbubusalan na ninyo, tinatakot, hindi nagsalita. Kasi gusto ninyong ebidensyang pike. Kayo yung walang ebidensya, hindi si Tatay Digong. Tandaan nyo po ang depensa, hindi po kailangan ng ebidensya. Ang kailangan ng ebidensya, yan sila yung mga nagparatang kay Tatay Digong. Didipinsa lang ang si former President Duterte sa mga akusasyon. Saka na yung mga ebidensya sa mga kung ano-anong mga trial na yan. Wala pa namang trial. At saka, ang dipinsa, hindi nila tungkulin maghanap ng ebidensya. Kayo mga hunghang na nag-akusa kay Tatay Digong. Ang tanging gawin lang ng dipinsa dyan, didipinsa lang sa inyong mga akusasyon. Di ba ho? Kung mga gawa-gawa yung mga ebidensya ninyo, makita agad pike. Iyak na. Ngayon tuloy, Kaya ang strategy talaga nila, hindi dapat umabot sa trial ito. Oy! Kaya sila nag-question ng jurisdiction, kaya sila ma-interim release. All this
to delay the onset of the trial. La! Huy! Bakit ba? Kung magki-question ng jurisdiction, interim release, ang kampo ni Tatay Digong ay ayaw iniiwasan ang trial? Puta, part yan ng dipinsa. Part yan ng remedyo. Kung sa tingin po ng kampo ni Tatay Digong, ay ito ay walang jurisdiction, wala naman talagang jurisdiction, ang International Criminal Court sa ating bansa, puta, tinatarantado lang tayo ng Agba admin, kaya nagkaganyan si Tatay Digong. Karapatan niya ng depensa. Karapatan niya ni Tatay Digong. Dahil hindi nga siya binigyan ng karapatan sa Pilipinas, pati pa naman sa ICC. Pag bawalan nyo, mag-question ng jurisdiction, parte interim release, part yan ng legal na pamamaraan para si Tatay Digong ay makauwi na sa ating bansa. Diba, Colmenares? Puta, wala kang pakialam kung anong gagawin ng depensa. So ngayon, kayo, dumiskarte din kayo kung paano ninyo i-counter ang diskarte ng legal team ni former President Duterte. Huwag niyong idaan-daan sa interview kay Pailon. Yeah, kunti lang. So, para sa akin, once the trial is confirmed, I think escape is now an option for President Duterte because he knows na wala siyang kaligtas-ligtas, wala siyang ebidensyang mapresenta. Bakit si Tatay Digong maglabas ng ebidensya? Naglibog ako sa taong ito, no? Hindi naman kailangan maglabas si Tatay ng ebidensya. Ika-counter lang ni Tatay Digong yung mga di umanong ebidensya laban sa kanya, sa mga akusasyon laban sa kanya. Ganun lang naman. Kayo ang maghanap ng ebidensya, mga tungaw kayo, patunayan ninyo yung 30,000 na EJK di umano nasan. Hindi nga umabot ng 100 yung 30,000 ninyo eh. Yung 40 ninyo, panahon pa ni Tatay Digong, mayor pa si Tatay Digong, puro akusasyon gawa-gawa. Pati yung mga nagorgor sa digmaan ng mga militar at komunistang grupo, hayan, sinama na yata ninyo mga animal. Yung iba nga dyan, buhay pa. Kaya ginawa ninyo ng kwadro. Tapos, sinindihan nyo ng kandila. yan, talaga. Trial para i-acquit siya ng korte. Apo, Attorney Nery, hindi po naman natin maaaring maliitin ang sinasabi po ninyong mga pangamba na po ninyo, ano po? At ang inyo pong Yes, mga, kumbaga, ang inyo pong mga Kasama ka, Ted, nangamba ka rin. May problema ka ba sa mga Duterte? Sige lang, tuloy mo lang yung pagiging agba mo na rin. asahan na mangyayari kung papayagan nga po itong request ng dating Pangulo. Pero ano ba ang papayagan rules yan ng ICC dito? Iyak na ang lang. sinasabi po ni Attorney Conti na hindi po available din this morning, sinasabi niya na mukhang dito hindi na nakonsulta ang pamilya ng mga complainants of victims at tanging ang pwede lamang ditong magdesisyon kung yung kung hihingian po ng position ang prosecution ay yung po lamang naka OIC ngayon na Chief Prosecutor po ng ICC. Yes, well, hindi kami nakonsulta, nagulat nga kami din. Kagabi. Kaya tama yon, hindi kami nakonsulta. Ang rule sa ICC, under rule... Nagsinungaling ka, Colmenares. No? Hindi ako naniniwala na hindi ka kinonsulta. Pero okay lang din naman, hindi konsultahin eh. Hindi ka na kailangan. Sabi ng ICC, hindi ka man kasama sa International Criminal Court. Bakit abogado ka ba talaga sa ICC? Kung hindi ikaw ang representative ng mga di umanong nimal na iyang mga biktima di umano ng AJK, kung hindi ka representative at hindi ka confirm sa ICC na ikaw ay credited sa kanila, putangin na hindi ka kailangan i-inform. Siyempre yung i-inform yung nandoon sa International Criminal Court. Si Conte, hindi rin naman yan hindi naman din confirm yan ang ICC lawyer yan. Pareho lang kayo. Magaling-galingan lang yan. Hindi talaga kayo mai-inform. Under Article 60, pwedeng mag-request ang akusado ng interim release. Basta i-fulfill niya ang Article 58 ng ICC Rome Statute na yung binanggit ko kanina Opo. na siya ay hindi tataka Yes, opo. etc.
So, yun. Under the rules of procedure, pag sakaling mag-grant yan ng pretrial chamber, the pretrial chamber can review the decision every 120 days or earlier kung gustuhin ng... So, ang release, interim nga ang tawag, ibig sabihin temporary, kasi pwedeng bawiin yun ng ICC. Opo. Oh, lol! Yes. Takot talagang makalaya si Tatay Digong. Pwede daw bawiin yung interim release pag nag-grant kay Tatay Digong. Nyar! Sige, kunti lang natin. Kunti lang kasi takot na takot sila dito eh. Na makalaya si Tatay Digong, oh. Paano po namin dapat tangkilikin ito? Itong balitang ito na sinasabi ni Kaufman that the ICC prosecution did not oppose the interim release request. Ayan tayo. Hindi pala kumontra ang oposisyon. yung ano, mga galit kaya mga nagre-reklamo. Paano yan? Sinang-ayonan, dilaya. Kahit anong dakdak mo dyan, Colmenares, yan anong nangyayari, tanggapin nyo na lang. Sige, pakinggan natin yung kanyang sagot. And then the defense said the non-opposition of the prosecution is an indication of acceptance of the risk outlined doon sa mga kondisyones. Paano paano po yan? namin dapat tanggapin to? Ngayon, ito ba confirmed or subject for confirmation? Confirm yan! Well, ganito kasi ang number 3 ng application, third paragraph 3, the prosecution has confirmed the non-opposition to interim release on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A would be met. Tapos biglang the terms and conditions preferred by the defense for the interim release are set out in Annex B. So, ibig sabihin, hindi sila pumayag doon sa kung totoo man. Hindi pumayag eh! Sabihin mo na confirmed na huwag mong i-deny na hindi nag-oppose yung mga prosecution panel na naalala ba si Tatay Digong nag-apply ng interim release? Hindi mang magawa-gawa yan si Atty. Nicholas Kaufman. Kung hindi pumayag yung mga hunghang, di ba? Ngayon, dinideny nyo. Wala na. Tapos na yan. May qualified ang sinasabi nila na without opposition eh. Basta sundin ni President Duterte yung Annex A. Ngayon, pagdating sa korte, kahit pa Annex A na obligasyon yung nakalagay doon, i-oppose namin yun. Eh, lalo na pag Annex B, i-oppose. Eh, wala nga nag-oppose. Saan ka mag-oppose? Ikaw ba ay Colmenares? Ikaw ba ay qualified na mag-oppose? Ikaw ba yung tamang tao, tamang abogado na mag-oppose sa naturang request ng kampo ni Tatay Digong na interim release? Yun ang tanong namin. Kasi kung hindi ikaw ang representative na mag-oppose, wala ka nang magagawa. Talagang pagising mo sa umaga, laya na si Tatay Digong, tanggapin nyo na lang yan. Opposing the prosecution yun. Hindi yun yung kanyang inagrihan eh. Annex B is wider than the Annex A, malamang. Sige po. So moving forward po, Atty. Nery, so moving forward ngayon, ano ang Talagang hindi nila matanggap, no? Ano mga pinagsasabi yung mga loko? Sige, ano daw ang balak? Anong balak? balak nyo? Meron ba kayong tao doon sa The Hague? Meron bang gagawa dito ng pleading? May gagawa ba dito ng kung ano man pong pamamaraan para marinig ang panig ng mga biktima, alleged victim dito? At paano po? Magko-consult kami with the victims and the lawyers. Siyempre, kami ni Attorney PC Conti. And then we will, personally, my position as of now, sabihin ko sa victims, we will oppose this. Mag-submit tayo ng pleading sa ICC Pretrial Chamber o sa an agency o through OPCV, ibang mga ahensya ng ICC, basta mag-submit tayo ng opposition para ipaliwanag sa ICC na hindi tama yung sinabi ng defense na parang hopeless si President Duterte.
He has no political network. They won in the last election, Ted. Mayor siya ng Davao, Ted. At naka-impeachment nga, kaya nilang ng mga Duterte ng salagin eh. So they're still powerful, unlike yung sinasabi ng defense na wala na silang poder, wala siyang resources, mahina na siya. We will oppose that, Ted, because the facts in the Philippines show otherwise, and we will try to convince the ICC na hindi ganyan ang kalagayan dito sa Pilipinas. Lalaban kami dito, Ted, and we are still hopeful na maipanalo namin yung laban. Mag-uupos kayo, lalaban kayo. Saan kayo lalaban? Sa Pilipinas? Saan ba ang reklamo? Sa ICC, International Criminal Court sa Netherlands? Doon kayo lumaban. Tangi ko. Wala na sinabi ni Nicolas sa Kafan na walang nag-upos. Mag-uupos ka dito. Saan ka mag-uupos? Nasaan ba ang kaso? Nasa Netherlands, sa Dahig. Eh kung dito ninyo dinala yung kaso sa Pilipinas, malamang maniwala pa kami na kaya nyo mag-upos. Wala nang kumontra. Kontrahin nyo, lalaban. Saan kayo lalaban? Diyan sa, Diyan sa Basico. Tapon nyo na lang yung pinaglalaban nyo. Kaya sabi ni Conte, mga kabisa kayo, umiyak si Conte. No? Mukhang hindi niya matanggap-tanggap yung sinabi ni Kaufman na walang kumontra sa interim release na request ni former President Duterte. Ang sabi ni Conte dyan, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo na nung mabasa ko na hindi raw kukontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Magkukonsultahan kami ng mga biktima, kliyente, pero nung huling usap namin, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay Duterte. Lolo! Tapos na, madam! Wala, hindi kumontra ang prosecution. Paano? Hindi nga kasi confirm na ICC lawyer. Kaya mag-iyak-iyak ka na lang, ma'am. Wala na, tapos ng laban. Ito naman ay bigla hong pumalag itong si Claire Castro, tuta ni Tamba. Nangiyak-ngiyak rin ha. Pakinggan natin ang kanyang banat. Kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre, yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Ulol! Ayan na naman tayo. Binigyan mo na naman ng kulay. Grabe talaga itong atakdog na ito kung ano-ano na lang nasa isip, no? Hindi ba na porket sinabi ni former President Duterte doon sa interim release, pangako na ang tawag dyan, na hindi siya kukumit ng kahit anong crime. Ito po, at papakita ko po, hindi naman ito admission na ginawa niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Bugo ka talaga, Atty. Claire. Gumawa ka lang ng issue, kunyari lang, ang sabi kasi dyan, Duterte will not continue to commit crimes. Kung hindi natin alam kung ano po ang estratehiya dito ni Kaufman, yung nakalagay dito kasi sa number 28, no? In any event, release into a couple with the various conditions. Medyo natakpan kasi. Duterte will remove from the scope and investigation into the alleged crime. Ito nakalagay, alleged crime sa taas. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, ibig sabihin, to commit the alleged crime. Ito yung nakalagay sa taas, alleged crime. Pero anyway, hindi natin alam yung diskarte dyan, paliwanag ni Atty. Kaufman, bakit nakalagay dyan, Mr. Duterte will not continue to commit crimes, pero sa taas, an investigation into the alleged crime. Mga akusasyon,
Gumawa lang ng issue to si Auntie Claire. Gumawa agad ng issue. Sabihin agad na inamin ba ni Tatay Digong yung mga akusasyon laban sa kanya? Lus-lus talaga to, no? Alam mo, parang hindi Pilipino to. Itong mga grupo ng mga tambaluslos, Ningiwen, Lisatanas, parang hindi sila mga Pilipino. Dapat ka tulungan natin si Tatay Digong kasi Pilipino siya. Laban sa mga banyaga, ang problema, kayo nga kasi may utak na pagkidnap kay Tatay Digong, kaya naghahanap kayo ng butas. Bahala kung anong lagay dyan, basta makalaya si Tatay Digong, wala kaming problema dyan. Kaya sabihin ba ni Tatay Digong lahat yan, niransa ko, basta makalaya si Tatay Digong, anong problema doon? Kaya sabi yan, utak lang talaga. Ngayon tuloy, oh. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? Walang pag-amin, hunghang. Nakalagay nga sa taas, alleged crime. So nakalagay, will not continue to commit crime. So, ang ibig sabihin, hindi siya gagawa ng anumang krimen habang nasa labas. Pero it doesn't mean na kanyang inako ang lahat ng akusasyon sa kanya. May trial nga, may trial. Di ba may ano tayo, may mga hiring-hiring. Ikaw talaga, kinulayan na naman ni Auntie Claire Awards. Talaga. And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Ang tanga mo! Jet ski? Ba't napunta sa jet ski? Labo nito. Kasi nga, yung panahon ng pangangampanya, 2016, nagbiro si Tatay Digong tungkol sa West Philippine Sea. Parang hindi abugaga, no? Ang pinag-uusapan ICC, napunta sa jet ski. West Philippine Sea yun, Auntie Claire. ICC tayo, ICC. Kasi daw, hindi nag-jet ski si Tatay Digong. Nimal, no? Yung mga ganong salita ni Tatay Digong mula noon hanggang ngayon, hindi makamove on. Sineryoso talaga nila. Siguro to pag puno na to ni Satanas, jet ski pa rin na sa isip nito. Antindi mo, Auntie Claire. Talagang atakdog. Naisip pa niya yung jet ski. Kasi daw nga ako si Tatay Digong, baka dito pa rin. Singimim nga, 20 pesos per kilong bigas na tupad. Nasaan? Meron? Kaya tuloy, oh. Anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba may paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision o resolution on that matter. Nasa kamay ni UM. Kasi ang tunay daw na judge, ICC. Oh, tama ba? Yung tunay, ang sabi ni Kaufman, ang tunay na prosecutor ay nasa Palacio de Polvoron. Pag nakalaya si Tatay Digong, magsiiyakan kayo at magtago na kayo kasi yari kayo. Anyway, maugong na po yung interim release. So, ibig sabihin, malapit na talaga makalabas si Tatay Digong at makalaya diyan sa Kangaroo Court na kagagawa ng Marcos admin. At ang hintayin na lang po natin sa paglaya ni Tatay Digong kung kailan magurgor yung isang ensaymada bulager. Anyway, mabuhay po tayo mga Pilipino. Huwag po natin kalimutan lagi
ang Birada Aguila. Ayan na mga partner, sarap pa na ang usapin natin mga isyo, subalit naubos na po ang ating oras at yan ang mga mainit na isyo na hatid namin sa inyo ngayong araw na ito. Hanggang bukas, Lunes hanggang Biyernes tayo sa ganitong oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Birada Aguila! Sa Birada Para sa Aguila. Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Suportahan po natin yan. Samahan ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Alas 2 naman yan, Lunes hanggang Biyernes. Tayo naman, upload video natin alas 6:30 ng hapon at live commentary natin alas 8:30 ng gabi. Kaya see you po mamaya mga kabisdak, alas 8:30. Mabuhay po tayong mga Pilipino, malapit na po ang tagumpay nating lahat. Bisdak Pilipinas, magandang hapon. God first, maraming salamat ho.